Akala ng marami, pag malakas sa gas ang kotse, problema agad makina. Sir, baka fuel injector. Sir, baka spark plug. Sir, baka kailangan mo ng carbon cleaning. Talaga ba yung carbon cleaning? Yung carbon. Tambucho. Okay. Marami nga iba sa tambucho problema. Minsan hindi. Minsan ang problema, gulong mong mukhang pagod sa buhay. Sir, huwag ka muna kamahin. Ba? Kailangan natin ng subscriber. Kulang pa yung subscriber. Wala ba nanonood? May nanonood, madami. Pero kailangan nila mag-subscribe. Tao ka. Guys, bago niyo pagpatuloy itong video na to, mag-subscribe kayo. Bakit? Kasi pag hindi kayo nag-subscribe, hindi nyo na kami mapapagod. Tama ba yun, Direk? Tama yun, sir. Tama yun. Okay. Subscribe. Pag hindi kayo nag-subscribe, wala nang video. Real talk lang to. Kasi ganun kaganda ang sasakyan mo, kung mali ang alignment, parang naglalakad kang tagilid ang sapatos mo. Nakaganon. Imbis sa diretso ang takbo ng kotse, lumalaban siya sa sarili niya. Kaya kung napapansin mong kumakabig ang manibela, hindi yan lambing ng sasakyan. Hindi kasi nasabihan pumunta sa tindahan. Sinyales yan. Kapag poor ang alignment, pwedeng tumaas ang fuel consumption mo by around 10%. 10% guys, ang laki nun. Ibig sabihin, habang nagdadrive ka, hindi ka lang umaandar. Nagdo-donate ka pa sa gas station. Tapos, yung balance pa ng tires mo. Kapag hindi balanse ang gulong, may vibration. Nagwiwigol-wigol yan. Akala mo, road texture lang. Guys, hindi naman siguro lahat sa Manila masama ang kalsada. Nagawa naman ng DPWH yan. Yung hindi kinubra yung budget. Hindi bro. Parang washing machine na may atraso yan sa buhay, di ba? Proper alignment and tire balance can help improve fuel savings. Kahit maliit, mahalaga yan. Kasi sa panahon ngayon, kahit piso sa gasolina, pinapahalagahan natin yan. Pero ito pa yung mas malupit, yung tire pressure. Dapat tama ang tire pressure mo para ma-improve yung fuel savings mo by 3%. Pero kapag underinflated ang gulong mo, tumataas ang rolling resistance. Translation, mahirap umikot, mas hirap umandar, mas hirap makina, mas hirap sa bulsa. Parang si Jeric yan pag napasobrahan ng kain ng longganisa. Ang hirap maglakad, ang hirap umakyat sa second floor. Kaya natutulog na lang siya sa first floor. Minsan sa basement pa. Underinflated tires can increase fuel consumption by around 5 to 10%. So kung lagi ka nagpapagas, tapos lagi kang galit sa presyo ng gasolina, baka hindi lang fuel price ang problema mo. Baka kulang lang sa hangin ang gulong mo. Alam mo, ibang bagay, okay yung kulang sa hangin. Diba? Yung iba, sobra sa hangin. At sakto may promo ang Continental Tires Philippines ngayon. From July 1 to August 15, may 25% off sa Continental Passenger and Light Truck Tires. So kung pudpud na ang gulong mo, mali na kapit o hindi na sure kung tire tread ba yan o drawing na lang, baka ito na ang sign. Hindi zodiac sign, tire pressure sign. Ang gulong, hindi yan dekorasyon. Yan ang contact mo sa kalsada. Yan ang kapit mo sa ulan. Yan ang preno mo bago ka magsisi. Kaya bago ka magalit sa fuel consumption ng kotse mo, tingnan mo muna kung aligned, balanced, at tama ang hangin ng gulong mo. Ako si King Panda. At tandaan, ang tipid sa gas nagsisimula minsan sa 4 na bilog na lagi mong nakakalimutan.